Pag-usapan natin ng kaunti ito, no, dahil si Lenny nagpa-interview, okay? At sinabi niya na hindi ako tatakbo sa national, pang-local lang siya. So tatakbo siya ulit na mayor sa Naga. Okay, so tingnan natin anong reaksyon ng mga kakamping niya. Ito, expert ng propaganda. Nagabi po Sir Ronald dun sa lahat. Tingin niyo po ba ay tingin niyo Magandang gabi, G. Yes sir, tingin niyo po ba ay final na at wala na talaga magpapabago sa desisyon ni Mayor Lenny sa kanyang desisyon po na wag tumakbong Pangulo? Well, una, 2 taon pa, Jiggy, bago yung May 2028 elections. No? Ikalawa, ay hindi naman nakakagulat yung interview ni former Vice President Lenny Robredo dahil narinig na siya sa several interviews on the same topic na sinabi niya na hindi siya tatakbo. Ikatlo, ang mahalaga rin kung saan siya in-interview. Ito kasi ay in-interview siya sa isang local teleradyo channel na basically ang audience niya ay mga tiga-Naga. Parang ang sagwa naman, isang taon ka pa lang bilang mayor, ay bigla ka na magsasabi na iiwanan mo na yung syudad kung saan ikaw ay binoto bilang mayor. No, kaya kung makikita mo yung difference dun sa interview niya 2 weeks ago kay Bernadette Zambrano on national television, medyo iba yung kanyang tono. So sa madaling salita, umaasa pa to si Lamas. Kay Risa, umaasa ka pa. Uy, umaasa pa siya natatakbo si Lenny. Kasi bakit? Malayo pa naman ng 2028. Pangalawa, syempre, in-interview siya ng local eh. So, nakakahiya naman na sasabihin niya tatakbo siya ng nasyonal. Iiwan na agad. No? So, kita natin na si Lenny nanatakot kay Sara. Ganyan po talaga kalakas. Alam naman kasi ni Lenny, hindi siya mananalo eh. Unless gusto mong kumita, takbo ka, kahit alam mong matatalo ka, kunin mo na lang yung mga kontribusyon ng mga politiko, and then go your way. Kaya medyo nakakahiya na yan. Isipin mo, pangalawang takbo mo na, talo ka ng talo. Hindi ka ba nakakapunan na? Talo ka kay Bongbong, tas matatalo ka na naman kay Duterte. Lahat na ng kulay, tinalo ka. Saan ka pa susuot? Puro kahihiyan yun. Siguro iniisip niya yun. Bagaman ang sabi rin niya na hindi siya interesado, medyo open-ended yung kanyang sinabi tungkol sa pagtakbo. Kaya marami pang posibleng mangyari, Jiggy, dahil 2 years pa from now. Apo, at sa ngayon ho ba anong nakikita nyo sa oposisyon? Sila ba'y baga nag-organize pa rin o medyo may forma na po? Tingin ko merong prosesong dinadaanan yung pink-yellow opposition, no? Yung tawag nila ay tunay na democratic opposition. Pink yellow. Paano kayo naging oposisyon gusto nyo makitandem kay Bongbong? Diyan pa lang fake news ka na, Lamas. Dinadaanan sila ng proseso para mamili ng isang standard bearer. No? At saka ang alam ko, later this year ay mag-a-announce sila. Whether that will be Risa Hontiveros, talaga namang si Lamas umasa pa kay Risa. Feel naman niya. Umaasa siya kay Lenny, umaasa pa siya kay Risa. Diba, ang pathetic. I mean, kakaawa, no? Na nafe-feel nyo yung pagka-desperate nitong mga to. Makino, or kung mag-o-open si Mayor Lenny Robredo, ay pwede siyang makasama dyan sa unifying candidate ng tawag natin na mga Pink-Lawan Democratic Opposition. Hindi na Pink-Lawan. Democratic Opposition daw? Pink-Lawan Democratic Opposition. Una, hindi kayo opposition. Pangalawa, hindi kayo Pink-Lawan. Sa 2028, sigurado ako, Pulawan kayo. Pulawan, Kain, Suka, Democratic Party. Kasi magsasama kayo ng Marcos eh. So, paano naging opposition? So, Pula, Dilaw, Pulawan, Kain, Suka Party. Ito yan nga, no? Kung sa tingin nyo po, halimbawa lang, hindi talaga si Mayor Lenny kumasa sa pagkapangulo, nabanggit nyo Bam or Risa Hontiveros, may iba pa po ba mga pangalan kayong nakikita? For now, yung dalawa lang, no? At syempre, mahalaga kung sino yung i-endorse ni Mayor Lenny Robredo. Siguro isa rin sa hinihintayan ng mga ibang observers kung mag-endorse siya. Dahil pag nag-endorse siya, baka malamang yung sinasabi niyang hindi na siya tatakbo ay mas natuldukan na. Ngayon kasi wala pa siyang sinasabi na i-endorse, no? Siguro dahil maaga pa or baka dahil may proseso pang dinadaanan, sabi ko nga.
Pero kung siya Pero tingnan mo, nipis nung lineup nila, no? Lenny, Bam Aquino, and Risa. Kahit patakboy mo yung tatlong yan, at pag samasamahin mo yung boto, hindi aabot sa kalahati ni Sara. Ganun po kalupit yan. Ganun po kababaw yung lineup nila. Wala talaga. Wala na silang mahihita. They are over. Kung ako sa inyo, planuhin nyo na lang, kumita kayo nitong election, kunin nyo yung contribution ng pamahalaan, contribution ng mga negosyante, ayos na kayo. ay nag-endorse na ng unifying candidate ng Democratic pink-yellow opposition, then posibleng lumipat dun sa kanyang i-endorse yung mga supporters niya na hindi naman insignificant if you look back at the 2022 election. She got 15 to 16 million votes. That was the vote na nagpanalo kay President Pinoy at even kay President Duterte. So hindi siya insignificant. At itong mga botanteng ito ay definitely hindi lilipat yan kay Sara Duterte. Apo, at sa tingin nyo ho, bilang political strategist, ano Alam mo, hindi mo masasabi na hindi lilipat iba dyan kay Sara Duterte kasi ako may mga personally kilala na dating nasa pink, lumipat na kay Sara. Remember, nung hindi tumakbo si Sara na sa pagka-presidente, ayaw namin kay Bongbong, of course, we need to go to the second choice, si Isko. Marami doon pink, marami doon dilaw. Pero ngayon, bagamat hindi man lahat, marami doon Duterte na. So, fake news ka na sasabihin mo yung mga talagang pink ay hindi lilipat. Hindi po totoo yung sinasabi mo. Ano lang, mapapansin nyo dito sa aking opinion, mapapansin nyo dito kay Lamas pag nakinig ka sa mga interview niya, malayo sa katotohanan yung mga sinasabi niya. Ang style po nito si Lamas is mind conditioning. Pansinin nyo parati yan. Ganyan po ang style niyan. Laging dina-downplay yung lakas ni Sara kahit naman the survey will say na number 1 siya talaga sa presidential candidate na tatakbo. But anyway, kayo na mag-observe. Tingnan ninyo kung malayo ba ang kanyang pag-analyze, sabi political analyst daw siya, pag-analyze sa politika or ang layo niya sa katotohanan, minamind condition lang ang mga Pilipino. Ang problema kasi sa style ng mind conditioning, hindi naman tanga Pilipino. Alam naman nila kung niloloko lang sila ng isang tao.